Hello mga mi! So ano ba yung mga nakaka-culture shock dito sa India? Actually, sobrang rami naman. So depende yun sa kung ano yung religion ng mapapangasawa mo. Malaki kasi yung India at iba-ibang klase yung religion. So sa amin, yung napangasawa ko is from Punjab. So yung religion niya is Sikhism. At yung culture shock naman kasi mga mi, depende yun eh. Kung first time mong pumunta sa India, tapos first time mo ding ma-meet yung um, boyfriend mo or mapapangasawa mo, so mako-culture shock ka talaga. Pero kung napangasawa mo na siya sa hindi pa sa India, kung saan man kayo nagkita, tapos napangasawa mo na siya doon, nagsama na kayo, so hindi ka na mako-culture shock kasi nga mag-share naman kayo ng isa't isa kung paano yung tradisyon nila, kung ano mga culture dito sa India. So, sasabihin naman nila yun, isi-share nila yun. Sa akin kasi, hindi sobrang rami, pero isa na din yun yung pagpupunta ka sa mga simbahan nila, sobrang raming mga tradisyon na kailangan sundin bago ka pumasok sa mga simbahan nila. Isa din yung lengguwahe nila, kasi hindi lahat ng mga taga-India dito ay nagsasalita ng English. Tapos, isa na din yung pagkain. Kung hindi ka sanay, mako-culture shock ka talaga kasi mahirapan kang bumili ng mga um, i- uh, ibang pagkain. Maliban kung nasa capital city ka kasi sa capital city mas marami ng mga iba-ibang klaseng pagkain. So, hindi mahirap para doon na maghanap ng ibang pagkain kasi nga marami ng mga naka-establish na mga iba-ibang klaseng pagkain. Kung nasa village ka, mga malayo-malayo ka sa city, so mako-culture shock ka talaga kung hindi ka sanay sa mga pagkain. Tapos, yung mga damit, syempre, damit talaga. Maka-culture shock ka talaga sa mga damit kasi nga, mostly, hindi sila sanay na naka-jeans ka. Mostly, may mga hindi pa rin nakaka-adjust na mga tao dito. Pero may mga iba din na nakaka-adjust na rin. Parang nasanay na sila makita. Tapos, um, depende kasi nga eh, depende sa lugar nyo. Kasi kung nakatira ka sa village, talagang mostly hindi masyado ang mga tao doon, modern style. Pero kung nasa mga city ka, modern style na yung mga tao doon. So sanay na sila makita nga may mga sexy nagdadamit, may mga naka-sleeveless, may naka-jeans. So pag village kasi mostly talaga mga tradisyon yung mga gamit nilang mga damit. Kaya minsan kung may nagdadamitan na mga sexy, sobra yung mata nila kung, kung makatutok kasi nga hindi sila sanay. Actually talaga wala ako masyadong ma-share ko anong culture siya kasi nga iba kasi yung sa amin ng husband ko. Nung nagkakilala kasi kami ng husband ko, ilang years na naging kami, tapos doon kami kinasal sa Pinas. And bago niya ako dinala dito, marami pa siyang sinasabi sa akin, pinapaintindi. Kung kaya ko ba daw pumunta dito sa India, kaya ko ba daw mag-adjust, ganito sila, ganyan, ganyan, ganyan. So, binifreeping na niya ako. Hindi niya ako para pinapunta dito na ganun yung madadatnan ko. So, alam ko na kasi nga, sinasabi na niya sa akin. Tapos, hindi din ako na-culture shock sa pagkain dahil sanay din ako sa pagkain nila dahil nga nagluluto ako ng pagkain niya. Tapos, hindi din ako maarte sa pagkain ng Indian food dahil sobrang love ko yung Indian food talaga. Dating ko dito, yung mostly yung mga masyashock ko lang naman yung mga sinusunod ba nila na mga yun mga sinusunod nila na kailangan nga ganito, ganyan. Kung marami sa Pinas na mga patotoo, kung sa Bisaya pa, mas sobra dito sa India, sobrang rami as in. Sa sobrang rami, hindi mo alam kung gagawin mo ba or hindi, or depende na yun sa'yo kung gagawin mo or hindi. Basta ako, sunod na sunod lang ako, wala akong problema. Dito din sa India, hindi sila medyo stricto sa akin. Of course, na din sa pananamit ko. Dahil hindi ako masyadong mahilig sa mga Indian suit.
nagsusuot ako pero hindi everyday or hindi every may occasion kailangan magsuot. So, kunwari kung kasal, syempre kailangan mag-Indian suit ka kasi nga, kung hindi ka mag-Indian suit, ikaw lang yung maiiba. Pero kung may mga birthdays lang or mga, kunwari mga relatives mo lang, pwede lang mag-casual na pangsuot. So, hindi nila ako inaano kung kailangan ganito yung damit mo, ganyan mo, ganyan. So, nag-adjust na sila sa akin. So, walang problema yon. Hindi lang ako pwedeng mag-sleeveless sa bahay. Bawal na bawal talaga. Kasi may mga kasama kaming lalaki dito sa bahay. Tapos, hindi din sanay si mami nga. Kasi maraming pumupunta dito sa bahay. Si mami kasi yung tipo ng tao na maraming nag-ano sa kanya. Parang nagsisik ng help. Maraming nagtatanong, maraming bumibisita ba. Mga kapitbahay. So, anytime sila pupunta sa bahay. So, hindi sanay si mami na naaabutan na naka-sleeveless, nakaganon. Okay lang sa Pinas. Hindi niya ako pinagbabawalan kasi nakapunta na si mami sa Pinas. Pero hindi niya ako pinagbabawalan ng masuot ko. Pero dito, yun. May mga times na nagsasabi sila, may times din hindi. Pero mostly talaga, hindi. Hindi nila ako pinapakailaman. Pero may mga term din na nangingialam sila pag mga desisyon. Ganito, dito sa India, mga hindi katulad sa Pinas na pag nag-asawa kayo, kailangan mag-asawa lang kayo na didesisyon. Hindi nakasali yung mga parents nyo. Hindi nakasali yung magulang ng napangasawa mo or magulang mo, 'di ba? Sa atin paminsan kung mag-asawa na tayo sa Pinas, hindi na tayo nagko-consult ng mga parents natin, hindi na tayo nagtatanong, nagaganyan, ganun. Parang decision na tayo para sa pamilya natin, para sa couple nating dalawa. Pero sa India, mami, kailangan mo nga sabihin sa mga pamilya ng asawa mo. Kailangan nila malaman kung ano yung mga desisyon nyo, kung ano yung mga ginagawa nyo, kung saan kayo pupunta. Ganon dito sa India. Kung kasama nyo sa bahay. Pero kung hindi nyo kasama, ewan ko lang, hindi ko pa na-try. Pero wala naman ako problema doon kung ganyan na Kasi sobrang mabait kasi yung ko. Mabait kasi yung mga biyanan ko, kaya wala akong problema. At hindi sila, nangingialam sila pero hindi ako naiinis. Nangingialam sila pero yun nga, hindi ako naiinis. Hindi kasi ako naiinisan kasi kung nagsasabi sila para pinagsasabihan kanila, sakto naman yung pinagsasabi nila. Kaya hindi ako naiinis. Nakikinig lang kami. Ito pala, may time dito sa India. Ganito pala dito sa India, mga mi. Hindi dito uso yung naglalakas sa mga kwarto. Ganito dito sa India. Hindi uso yung naglalakas sa kwarto kasi nga anytime sila pumupunta sa kwarto mo. So kung naglalakas sa kwarto, talagang maiirita ka pag naglalaka. Tapos may ginagawa ka. Maiirita ka sa sobrang katok nila na papasok kami, ganun. Pero ako, hindi ako ganun kasi nga hindi naman kami naglalak sa kwarto. Nasanay kami, naka-open lang yung kwarto, room namin. Pero kung naka-close pero hindi naka-lock, ganun. Pwede mong i-close pero hindi mo pwedeng i-lock. Pwede mo namang i-lock pero nga, kung maglalaka kasi, yun nga yung sinasabi ko, sanay sila na lagi silang pumapasok sa mga kwarto. Kumakatok, na nagtatanong, ganyan, ganyan, ganyan. Gusto mong kumain, gusto mong ganyan. Parang gano'n na kasi nga dito sa India, mga mi. Sinaunang panahon, yung mga bahay nga dito, mga mi, sa sinaunang panahon, hindi uso yung mga modern style na mga bahay. Yung usong bahay sa sinaunang panahon ay para siyang isang
square lang, parang ganun, isang square. Tapos, hinati-hati lang yung saan yung kwarto, dito yung kitchen sa labas. Tapos, naka-open lang, hindi uso yung mga, hindi uso yung mga pintuan sa sinaunang panahon. Tapos, sinaunang panahon yung mga bahay nila, isang square na kwarto, isang square na sala. Tapos, walang mga pintuan. At iba naman, para halo-halo lang, diretso-diretso. Kaya sila nasanay na ganyan. Na parang, pag may mga bisita, pumapasok lang sila diretso-diretso. Kasi nasanay nga sila na parang wala ng privacy. Dahil nga, ganun yung nakagisna nila. Yung mga sinaunang panahon na mga bahay nga ay hindi uso yung mga maglalaka ng pintuan. So, ganun yun. Tapos, nung una ko kasi punta dito, na-shock pala ko dun sa pagkain. Wala akong dinala. Kasi nga sabi ko, nung first time ko pumunta dito noong 2017, sabi ko, hindi ako magdadala ng pagkain dahil nga sanay naman ako sa pagkain nila. So, kung yung dinala ko ay parang toyo lang ata at saka sa maala ko parang toyo at magic sarap lang yung dinala ko. Kasi sabi ng asawa ko, mga 2 buwan lang kami dito nung first namin punta. Tapos, nung umabot na ng 1 month, dun ko na naramdaman, mami, na namimiss ko pala yung pagkain ng Pinoy. Yan na yun. So, dun ko na naramdaman, ay, ang hirap pa lang. Pag paminsan, wala kang, pag sabihin mo nang nasanay ka na sa pagkain nila. Pero, ang hirap pala talaga pag hindi mo nakain yung nakasanayan mong pagkain. Ganun. So, doon na time na yun. Tapos, ngayon naman, yung dinala kong mga pagkain ng mga Pinoy food, hindi pa nga nauubos hanggang ngayon kasi nga, paminsan lang ako nagluluto talaga. Nagluluto lang ako kung nagki-crave ako. Kung, kunwari, mga isang week, or may minsan nga na wala, lumagpas na yung 1 linggo. Tapos, napag-isipin ko, magkakanton ako ngayon, gano'n. Magluluto ako ng ganyan. Na-adjust ko na yung pagkain. Parang nasanay na talaga ako na kung ano yung pagkain nila, yun na yung kinakain ko. Before nga, halos everyday ako kumakain ng egg before nung last time na pumunta kami dito. Hindi ngayon nga year, nung last pa na year. Ngayon, hindi na ako mahalos kumakain ng egg. Paminsan na lang ako kumakain ng itlog. Once in a week, ganon. Or twice in a week. Paminsan nga 1 week wala. Ngayon lang na time, nung kasal ng aking sister-in-law, dahil sobrang raming itlog na natira nung kasal niya. Dahil nga, nung kinasal ng aking sister-in-law, diba, sila nga mismo, kami nga mismo yung sa side namin, diba, yung gagastos ng pagkain. So, yung palace kasi, nirentahan lang yung place. Hindi kasal yung pagkain. So, kami lahat yung bumili ng mga kailangan pagkain. Tapos, may omelet kasi na serve doon nung kasal. Tapos, may natirang 10 tray na egg. 10. So, imagine that, aanin namin yung 10 tray. So, halos mga 3 times a week kami kumakain ng itlog para hindi masayang. Tapos yung iba pinamigay namin. So, yun mga mi.